Hello guys, good morning. Welcome back to another video of my journey on becoming a full-time trader. Today is March 5. March 5, hindi na ako aware sa date kasi trabaho lang yung iniisip ko. So, it's been a week uploading videos maybe, or it's been 2 weeks, and even minsan hindi ko agad ma-upload, but still I'm taking videos every day, and whenever I have time, ini-edit ko. Ini-edit ko lang sa isang app, but it's not usually edit na as in maraming edit, no. Pinag-iisa ko lang kasi paputol-putol yung paggawa ko ng video, di ba? So pinag-iisa ko lang siya sa isang app, and then saka ko in-upload. Walang masyadong edit doon. I mean, wala talagang edit. Bali, gumagamit lang ako ng app para pagdugtong-dugtungin yung ano. But at the same time, wala siyang mga edit. Okay, walang mga transition kung ano. So, we will discuss about kahapon sa trade natin sa BTC. May time pa ako. 26, mga 10 minutes, guys. Okay. Yeah, 8:26 a.m. Let's try sa ating pag-open ng. Okay. So, let's go sa chart. Ito kayo, guys, para makita nyo. So, ayan, guys. Dito na agad tayo sa BTC. Okay. So, kung makikita nyo dito, SL na ako. Itong part na to, na SL na ako. Trinade ko to kaninang 4 a.m. Okay, 4 a.m. siya. Actually, kung nag 1:1 ratio lang ako, natipi siya. So, medyo mahaba lang yung ating, tawag dito, TP. So, today morning, meron tayong loss na agad na kasi bumaba na yung ating guys, 220 na lang. Dati 270 na siya, di ba? So, count history. Ayan, 2,000 yung ating na SL. Okay, bumaba, binabaan ko. Yung sa USDPY naman, $2, $5 lang. And ito yung kahapon, okay, na trade natin na dalawa sa BTC, worth 25 yung dalawa. Okay, so dito kasi isa lang yung makikita nyo total na, pero sa phone dalawa yun. Buy limit na trigger siya. So ito na yung kahapon na nabawi natin yung 6 itong 6 na loss, diba? Ito. Tapos ito lang yung na TP natin kahapon. Okay? So, as of today, meron na tayong 3 loss. Diba? Nakita nyo? As of today, 3. Hindi pala. Hindi pala. Ito kasi ka-4 to. So, meron tayong tawag dito, 4 loss. 2 loss. Ito. 1, 2. So, saglit lang. Kasi 5 pa to eh. Wala pag, ito guys. 5 kasi siya, nag-entry ako 5. Bakit 5? 6 na ngayon. 5 ba ngayon? Ayaw nga pala, 5 kakasabi ko lang kanina sa intro ko. Sorry guys. So, alam niyo na kung bakit hindi ko alam, kasi hindi ko masyado inintindi yung ating date. So, ayan. Entry ko to ng around 4 a.m. Kung kanina, nag-entry kasi ako guys dito. If 1:1 ratio lang ako, ito, tsaka dito. Binaba ko lang kasi masyado yung aking TP. Pero dito yung kanina sa 80% lang. Try natin next time na 80% lang yung ating entry. Okay. So, kung makikita nyo, bumaba uli siya. Lumabas ng ng price. Okay. And bumaba uli. So, tingnan natin sa 4 hours.
Ayan, kung makikita nyo, kahapon nag-ano lang siya sa, ano, sa tawag dito. Pumunta lang siya dito sa 80%. Hindi nga siya pumunta ng 80%. Okay, hindi siya pumunta ng 80% kahapon. So, nasa 50% lang siya kahapon dito sa value area na to ng previous candle. So, ngayon naman, nasa below moving average yan, below ano na siya. Magti-take ulit tayo ng entry, okay? For another entry sa 15 minutes sa BTC. We will look again for sell. Okay? Kasi tingnan nyo naman. Nag-re-entry sa price zone natin. Okay? So, we will put entry here. Okay? So, try natin tong 5 units lang. So, natin 10 units. TP. Ay, mali. Okay. So, sell. Okay. So, nandito tayo nakasell. Ang gagawin natin, yung TP natin, ibababa lang na. Ay, yung SL natin, dito lang above. Sa previous, above ng lower high. Okay. And then, ito yung unang labas. Yeah, ito lang. Ibababa natin tong ano. Okay, 10k lang guys yung ating kuha sa kanya. And then the profit is kasi sobrang taas eh. So ngayon ginawa ko lang 1.5. Okay? 1.5 ratio. Taas natin dito. Kasi 10 siya. Gawin natin 25. Okay? 25. 24 lang. Yan, 25. Okay? Sometimes kasi ito, hindi to nag-ano eh. Kailangan mo ikabi kung saan siya naka ano ng time ng ano niya, ng price yan dito. So ayan guys, let's see. Itaas natin ng konti sa dito sa price na to. Ayan, ganyan lang. $10, $10, $25. So, ayan guys. Let's see kung matitake niya tong ano. But for me, parang sobrang taas ng ano natin, no? Kasi 1.5 lang. Yun yung nangyari sa akin dito. See? Kung nag 1:1 ako, natipi na siya. So, ang gagawin natin is mag 1:1 tayo. Below ano lang. So, kung ang ano natin is gawin natin tong 5 lang para at least ano tayo safe tayo. Minus na naman mamaya. So gagawin natin tong 20 lang. Okay, 20, and then gagawin natin tong 10. So talo tayo ng 10, panalo tayo ng 10. So, kung manalo, ano lang siya, 1:2, 1.5 lang. Ay, 1:2. Yan. Okay? So, punta naman tayo sa gold. Ayan guys, still running ang gold. Kung makikita nyo. Nag-entry ako dito around 4. Ito sa candle na to. Actually, dito sa isa, paglabas nito, nag-entry ako. Kasi, 2 minutes, ay 30, sa 30 minutes, dalawang candle na siya. And this one, di siya lumabas. So,
nag-entry ako dito pagka develop nito. So we will see if bababa siya. Okay, nasa 50% na siya, di ba? So kung nakikita nyo naman, nag-retrace lang siya sa price kung saan nag-open yung market. And yesterday sa bullish, okay, we will see kasi ano to, kumbaga nag-resist siya dito sa 50%. Okay, so we will see pag na-break na to 50%, pwede siyang umabot sa 80%, kukunin niya tong ating TP. Ayan, nasa 80% lang yan. Okay, so kahapon yung TP natin ito. So I'll put later sa mga na-TP saka sa hindi, para at least alam natin. And then sa USD/JPY, ayan, wala na, TP na tayo. Nag-entry ako dito kanina guys kasi nga lumabas na yung price niya dito sa opening price. Okay, so ganun talaga, kailangan nating maging mabusisi sa ating trade. Hindi lagi is 100% na makukuha natin yung ating setup, but still sinusunod natin yung rule. Okay, ayan. Which is yung entry ko guys dito, I think mali. Okay, mali. I think yung entry ko dito mali. Ano, okay naman siya kasi nasa below, ano na siya. Nasa below, ang ano pala natin is above. If yung price, mag-sell tayo ng above dito, pababa sa opening and closing price, and then above opening and closing price. So dito naman, kung makikita natin, kinuha niya na yung 50%. Nag-re-entry siya sa ating price. Okay, so Euro USD dito. Packet na yung market guys. So we will see ang daily niya. Let's check sa daily. Okay, ang daily niya, tingnan nyo guys nasa ano siya ng moving average. Ayan, makikita niya. So for me, magbabay tayo dito, or nasa baba siya ng moving average. So let's another entry. Let's make another entry sa 15 minutes sa sell. Nawala na. 8:38 na guys. Malapit na akong magsilabasan yung aking mga alaga. So madali lang natin to. Wait lang. Saan ba yun? Ayan, ito. Ayan guys, kung makikita nyo, nag-re-entry yung price sa kanyang price. Okay, bumaba lang konti. Ayan, kung makikita natin, I almost take profit kung makikita nyo. Okay, so kahapon pala yan, almost take profit. Gagawin lang natin ngayon is 1:1 ratio. Okay, so dito nasa ano pa siya guys nandito pa siya sa opening price closing price. So we will put a buy, okay, kasi nasa ano siya, we will put a buy position. Okay, 1:1.
And gawin natin 1:2. Ayan, 1:2. Kasi ito lang yung SL natin. Kung makikita nyo ito. 149,355. So, let's buy. Saka na lang natin i-edit mamaya. So, ayan. Kung makikita mo yung nilagay ko dito. Pero yung kanyang hindi siya 1:1. So, lagay natin dito. So, 5. Okay. So, we will lose to the 2.75. Okay. Let's see if it will go up to 80%. Okay. 5.49 yung TP. So, 1:2. Okay. Nag-enter tayo dito lang above. Makita nyo, nag-resist siya. Above, in between sa opening price and closing price. So, ayan guys, yung BTC natin. Still running. And it's still in the below of 1:2 ba yun? Ito 1:2 din yung entry natin. Okay. So, let's aim if this one will work again. Kasi dito na SL tayo. Mayroong imbalance kasi dito guys. Ito. May mga fair value gaps. Hindi ko alam kung anong meaning ng fair value gaps. Okay, but this time ang POC niya is sell yung last. Ito yung yesterday candle guys. Ito. Tsaka to. Yan yung session break. So, yeah, let's see what will happen. We are anticipating i-sell. Kasi below, below moving average. May tawag kasi dito eh. Nakalimutan ko kung ano. Halos magkaano ang price ng tawag dito. Price ng sell tsaka buy. Magkapareho ka nung nakarang araw. Ayan. Nasa ano tayo eh. Nasa bullish trend. But nag-consolidate na siya dito pa. So, tingnan nyo naman. Nasa below siya ng moving average. Let's see guys later. So, yan muna. Mag-ano na tayo. Ready na tayo. Ready na tayo guys sa ating work. Gulo ng aking room. Ko tayo tissue. Ito guys yung kwarto ng higaan ng mga kasama ko dito. So tingnan nyo naman, ganda ng panahon, mainit. Mainit pero mahangin. My God. Ito guys yung inayos ng mga lalaki kagabi. Mainit. So ayun guys. Punta na ako sa car. Ayan. Kunin ko yung car. Nag-design pala sila kagabi ng ng tiles. So sobrang hangin kasi pa-change climate na. Magtatag-init na naman. So tara guys, magkwentuhan tayo sa loob ng sasakyan. So ayan guys, naghihintay na ako dito sa loob ng sasakyan. And
meron akong thoughts ngayong araw. Kasi naisip kong ano guys, na kung nakakaya nga nating araw-araw bumangon para sa trabaho, 'di ba? Para sa ibang tao. Why hindi natin isabay yung ano, yung why hindi natin isabay? Bakit hindi natin kayang isabay yung isang bagay na pwedeng makapagpabago ng buhay natin? Like, in the future, malaki yung maitutulong niya. 'Di ba? So, yung thoughts ko ngayong umaga, tinanong ko yung sarili ko, 'di ba? Yung thoughts ko ngayong umaga, tinanong ko yung sarili ko na for 2 years, consistent mong ginagawa yung trabaho mo, sobra pa para sa ibang tao, sa oras ng ibang tao. Binibigay mo yung oras mo sa ibang tao. And you're getting the same salary. Okay? Then, yung forex kasi, pwede mo siyang matutunan online. Marami ng knowledge through online ngayon. Google. Marami na nagsisilabasan. So, it's up to you kung saan mo, ito ko kayo ilalagay guys. Uli. So, it's up to you kung saan mo bibigyan ng oras o kung paano mo bibigyan ng oras yung pag-forex. Kasi ako guys, nung nasa bahay naman talaga ako nagtatrabaho. But yung dati kasi, alam mo yung hindi talaga ako hindi ako nag-aano ng internet na as in non-stop. So yung ano ko doon is data lang, 1GB, 2GB, ganon. So matagal ko nang gustong gawin pero hindi ko binibigyan ng panahon. And then nito lang nakaraang months na sabi ko sige magpa-plan na nga ako, sabi ko dun sa partner ko. And then yung purpose kasi ng pagplan is to talagang focus na magkaroon ako ng knowledge at mag-backtest ako sa mga strategy na ginagawa ko sa forex trading. So that's why ginawa ko na rin tong pagdo-document kasi nga matagal ko nang gustong simulan pero hindi ko ina-actionan ba. Ganoon naman talaga tayo eh. Kasi may mga kino-consider akong sitwasyon. Like, alam mo yung baka may mga kailangan ng financial sa family ko or sa sitwasyon ko, meron akong kailangan gastusan. So, hindi ko siya masimulan kasi nga marami akong ino-consider na the fact na kung simulan ko siya sa long term na halimbawa within 1 year or 6 months na pag-aaral at pag-practice ko sa demo account is what if after 6 months is maging profitable ako sa ginagawa ko in real account. So maraming thoughts, maraming kino-consider tayo sa buhay na hindi natin nagagawa towards our goal kasi nga marami tayong dahilan. So marami tayong excuses. Sarili lang naman natin yung kalaban natin sa ganitong sitwasyon. So for me, as long na hindi mo siya sinisimulan, hindi ka nagte-take action, wala talaga siyang mangyayari. Kasi kung hindi ako nag-take action, hindi ko sinabi na sige na, simulan ko na. Ayun na, nung magkaroon ako ng plan, tapos how many months pa before I started this documenting kasi nga pa ako kumbaga nahihiya rin ako kung paano ko sisimulan, 'di ba? So I just did. Kasi sabi ko nung nasa Facebook ako, nag-challenge ako ng 30 days doing video, nagawa ko naman. So why not consistently magawa ko na mag-document ng journey ko doing forex, side hustle, 'di ba? So nag-focus ako not to build thoughts or ambitions sa mga viewers
mga likers, no. Ang pinakang target ko talaga is yung growth. Kung meron ba akong growth na nakukuha sa ginagawa ko, meron ba akong lesson na nakukuha sa ginagawa ko, or meron bang tawag dito, meron bang improvement. So I think we should aware sa mga decision or thoughts natin kung ano yung kumbaga nangyayari sa sarili mo. Kumbaga parang self-evaluation. Okay? I-evaluate mo yung sarili mo na sa ginagawa ko ba ng to, sa trabaho ko, meron ba akong naiipon, para saan yung ipon, tatagal ba yung ipon ko. For long term kasi yung iniisip ko long term siya, na kung magsasuffer ako for 2 years, for 3 years doing this, and then after onwards, siya na yung magsusupply ng lahat ng kailangan ko in sobra pa. Why not? 'Di ba? Kasi I've been working for how many years? Almost 6 years na siguro, 8 years papalit-palit ng bansa. Tatrabaho. Kuwait, Damam, Qatar, Hong Kong, hanggang ngayon dito na ako. So, ilang years na ako nagtatrabaho, pero wala ako nakikitang clear sign na, alam mo yun, yung parang makakabuo ka ng isang dream mo, or makakabili ka ng lupa or something. It's so unclear for me na even sa self ko, hindi ko makitaan ng ng progress. So talagang yung forex lang ang hindi ko nabibitawan for how many years na. Kahit mawalan ako ng data, makakonek ako, mayroon talaga akong laging MT5 sa phone ko. Hindi na nawawala siya. And then, whenever I have a Wi-Fi, nagtitrade talaga ako. So, I had it time sa Hong Kong na nag-real account ako, guys, na naka-earn ako ng 1,000, yung $30 ko na napag-grow ko siya into 1,000 may get dollar. But the thing is, there's a broker na withdraw ko, gusto ko i-withdraw yung yung amount na yun, but they don't let me hindi na ako kumbaga parang hindi nila ina-accept yung withdrawal ko ba. And then until such time na siyempre pagka kulang ka sa kumbaga parang emotional may problema na hindi mo makontrol yung emotion mo, yun na siya. Trinade ko ng trinade, tapos hanggang na zero, na-stop out ako. But still, yung mindset ko, ganoon talaga. So marami akong napapano na proper management, yung risk management mo, tapos yung psychology mo, yung mentally and emotions mo. So marami. So hindi sa market, hindi sa FX yung may problema kung bakit hindi tayo nagiging profitable or kung lagi tayong loss, kasi nga wala tayong control sa sarili natin, sa emotion natin. So for me, yun ang kailangan kong i-develop. Okay? So palagi kong pinag-iisipan yung mga trades ko na eto, hindi na ako mag-overtrade, pero kahapon, di ba, na overtrade tayo, na 6 loss tayo. Pero at least nabawi naman sa isang trade lang. But still, there are times talaga na parang wala ka sa sarili mo, sige lang kasi demo lang to. But I'm treating i-demo as a real account na. Okay? Na pala ako kanina, kagabi, nag-fund na ako ng $100 dun sa broker ko na demo na nasa MT5. I will let you see later. We will put entry. Okay? We will practice sa MT5 doing entry from trading view. We will analyze and put plot entry sa trading view, and then we will copy sa MT5. $100 lang nilagay ko kasi gusto kong makita yung progress ko, kung yung 5 trades a day ba, hindi natin siya gagawing 5 trades a day na
So we will entry for at least 2 pairs lang yung ano natin, or 3 pairs lang. Pag-aralan natin yun ng 3 pairs lang, yung USD GPY siguro, or Euro USD, yung 4 pairs na yan. Mag-enter tayo ng tigi-isa, and then after that, we will just plot a sell limit or buy limit just in case. Para at least makita natin, kasi yung trading view ko talaga na yun is, ang starting nun is 100,000 ang demo. So napag-grow ko lang siya, and then lumipat kasi ako sa tawag dito, sa MT5 na naman. So ayun, binalikan ko lang last month pag simula ko ng ganito, kasi mas maganda yung features na gamit doon, 'di ba, nakikita niyo naman. Pero doon kasi sa MT5 limitado lang. So yun na yun, guys. I hope na yung panonood mo is worth dito sa video ko. What I'm saying is, ask everyday yourself if yung sarili mo, yung ginagawa mo ngayon 10 years from now or 5 years from now, saan ka dadalhin? I'm not saying na only forex yung makakatulong sa'yo, but there's a lot of way ngayon online na pwede kang kumita. But for me, forex is ano naman siya, largest financial institution siya. So decades na yung mga nagtitrades diyan. Okay? So marami nang kumikita, marami din yung loss. But still, only the 1% person na, or 5% sa mga nagtitrades na talagang consistent lang na kumikita. So sabi nga ng isang sikat na trader, matanda na, nagtrabaho siya sa Wall Street. Yung Wall Street is yung sa trader yun. Ano siya, kung gagawin mo yung forex daw, i-treat mo siya as a business. Okay? Kasi ang mga nagtitrade guys sa forex is mga business tycoon. Ang mga bangko, ang mga big companies. So yung mga katulad ko na nag-ano lang diyan is mga retail lang. Katulad ng mga nasa currency exchange, yan. Example guys, yung value kasi, yung currency man na tinitrade natin is, halimbawa pupunta ako ng Hong Kong, kailangan kong magpapalit ng peso into dollar Hong Kong. Kasi di mo naman magagamit yung hindi mo magagamit yung peso sa Hong Kong. So ang kailangan mong gawin, magpapapalit ka ng pera into Hong Kong. So if yung currency dito, halimbawa ako yung money exchange, yung palitan ng dollar is nasa, magkano bang palitan sa dollar? Kalimutan ko na. If ang palitan sa dollar sa Hong Kong is 15.5, okay? Tapos ngayon ang value ng is 15.5. Tapos ang value lang ng peso is 13 something or 14.5. So yung $1 and cents, $1 and point, mapupunta sa akin. Okay? Kasi ikaw yung nag-trade. So kung ako mismo nagtitrade, okay, kumbaga parang ako na yung money exchange. Okay? So ang gagawin ko, may currency diyan, nasa computer o nasa chart mo. So ang gagawin mo, ipipredict mo lang yung value ng isang currency. Kung halimbawa yung value ng dollar ngayon sa peso is mababa, so you will entry sa sell, papunta sa sell. So meron ka doon komisyon. Yan yung tinatawag doon na kumbaga na predict mo yung meron kang komisyon.
Okay? Halimbawa, hindi ko kasi masyado ma-explain kung paano, but we will have para meron tayong educational sa ating video. I will explain guys if paano kumita sa currency. Okay, kung ano ba yung mga currencies. We will have pagka mahaba yung oras ko. So, ayun na guys. I will update you sa trade ko. Ang entry natin ngayon is ilan ba? Iba kasi ang setup sa phone doon sa tab. Okay. So, ayun na. Ang running profit natin ngayon is 2K sa BTC. Sa BTC na siya. And then, yung sa gold naman, nasa 1,000 na still the same. We will anticipate sa if saan sila mapupunta. Our remaining balance is 220. Okay, for the past sa tawag dito, ang SL natin ngayong araw is 2 na. Okay, so may natitira tayong sumobra tayo, may natitira tayong 1, 2, 3, tama lang 5. So ayun, bumaba for this Monday until today, Wednesday ba ngayon? Yeah, Wednesday. Ayun, bumaba yung ating last week is umabot na tayo ng 280. So 50 yung ating last 50k na earn last week is na bumaba siya. Okay? So ganun lang guys, hindi talaga lahat hindi araw-araw. So the thing is, ikaw yung may control. If you already taken profit, yun yung papractice. If we already taken profit na a day, magsiset tayo ng TP and loss every day, so that we will see the progress. Okay? I know that magulo pa yung aking ginagawa. Okay? But later, I will set up sa journal na papel para at least na-journal natin. Okay? So, ayun lang guys. I hope na I give you some more lessons or valuable today. We will continue this journey until we get to the time that I am a full-time trader. Okay? Sabayan nyo lang ako, and who knows, di ba? Yung mga sasabay sa akin, magkita-kita tayo sa journey. Each of us has own piece of time. So malay mo sa pagsabay mo sa akin na alam mo yon, we're not the same destiny, but we are creating our own destiny. So malay mo, I'll be consistent doing this, and you're doing it too, na you decide. Don't do it because I say so, but do it kung ano ba yung nakikita mo doing this kind of thing. Okay, dapat clear sa'yo, mayroon kang reason, clear sa'yo, nakikita o napipicture out mo what will happen after 2 years to 3 years doing this forex trading. Okay, so yan lang guys, I'll see you later. Wala pa yung mga yatid ko, baka mamaya anong oras na sila magsilabasan, babalik ako sa kwarto. So have a great day. I will update you later. Pasensya na kayo guys kasi bulol yung brace, hindi pa naayos. So ayun guys, kakahatid ko lang ng mga bata dito sa school. As in alas 10 na ng umaga, ngayon pa lang sila pumasok.
Kasi yung magulang laging late magising. Ayan. As in, sobrang late na sila. Sila yung pinaka-late. Lagi pumasok dito. Wala akong ibang nakikita pagka naghahatid dito na sobrang late sila lang. Tamad kasi yung magulang ng babae. Tsaka bagong panganak. So ayun guys. Kikita nyo naman may sunstorm. Tago lang natin yung ating camera kasi nga makita tayo sa video. Ayan, sagutin natin yung ating kasi tawag dito, tumatawag na naman. So sige guys, kaya uli guys, bahay na tayo. Ayan, so tumawag kanina yung isa, yung bagong panganak, punta daw ng salon. So punta muna tayo ng may trabaho pa mamaya yung lalaki dito. Kaya natin kung may mamusal tayo o wala. Mahangin ngayon guys. Patay ng sombrero. So may ihahatid ako sa salon. Yung inahatid ko sa Musapa hindi daw papasok. So tignan nyo, likabok. Kailangan natin sara yung pinto. Ayun guys, balik muna tayo sa ating kwarto. Ay, may pagkain pala ako. May yung cake kagabi. Sobrang sweet. So, syempre, check tayo sa ating trade. Kung ano nang nangyayari. Okay guys, ito lang yung ginagawa ko. Pagka once na na nag-check na lang tayo ng trade natin. So, we'll see sa BTC kung saan na siya napunta. So guys, still okay. Bakit wala yung ating ayan kikita nyo, negative 500, negative 568. Okay, but still hindi siya lumalabas doon sa opening and closing price. Nasa baba siya ng moving average natin. So, there's a possibility na it will come down. Okay? Ganun lang guys yung pag-trade. Okay? Kung again sa natin, wala tayong magagawa. Ito naman guys, ngayon yung ma-ISL na siya. Okay? It will be come SL 1.8. How many pips na lang? So nag-resist siya dito sa 50%. Okay? So we will have a trade siguro kasi meron pa tayong isang trade na lang kasi nakadalawa na tayo kanina plus ito. Ayan, kung makikita niyo ito yung value area natin, tinake niya lang yung 50% and then nandun na siya sa price, opening price and closing price. We will see. Tingnan natin yung one day niya kahapon is naka-bullish siya. So, probability natataas siya. So, ang gagawin natin, mag-entry tayo ng isa sa gold. Okay? Kasi tingnan nyo naman, okay, hindi na siya bumaba. Pagkagaling dito, pumasok lang siya ng 50% and then aakyat na siya. Okay, so makikita nyo, it always be stop loss. We will entry here mismo sa ating opening price. Okay, we will buy okay. So nakita nyo dito nag 1.7 na siya kasi nga may buying position tayo. So ang gagawin natin, we will set this stop loss dito lang sa 50%. Okay, and we will
take a profit dito sa part na to. Okay? Or sabihin na natin 1:1 at 1:2. Ayan guys, 1:2. Okay? Close natin. We will see the progress if it will go down, it will go up. So, as you can see, it's almost, ang ating stop loss na ngayon is 2,320. And the same, okay, 1:2 lang tayo. So, that's our fourth entry, I think. Okay. So, we're testing sa ganitong scenario. Okay. Double bottom. From yesterday, nag-reject siya dito sa 50%. And then, today, nag-reject ulit siya ng 50%. So, as you can see, nag-sell tayo dito sa part na to. Kasi nga, we are anticipating na magbaba siya kasi nasa baba na siya ng opening and closing price kahapon. So I think it's more if what's the situation given to us. So buy in the middle of 50% sa value area, buy up and then sell down. Okay? And if it's naman dito sa opening closing price, buy up, sell down. So that's why we sell here, kung makikita nyo. But bakit hindi siya na TP? Tingnan nyo guys, oh. It should be TP. Kasi nga, oh. Pero bakit di siya na TP? Di ba? It should be TP guys. Tingnan nyo, oh. But hindi siya na TP. So maybe may mali tayo sa ating pagkakalagay. We don't know. Okay. Yeah, but hindi siya na TP. Okay, we will wait sa reaction dito sa isa. Okay, let's check sa ating bakit hindi siya na TP? Hindi nga siya na TP guys, oh. So, 4 yung natin pala. 4. Okay, 4 na entry. Plus yung kanina, na-over 3 na naman tayo. Well, anyways, we are backtesting our strategy. So, it's okay. Okay, guys. We will wait sa ating, tingnan nyo guys yung USD GPY. Okay. Tingnan nyo guys yung price kasi hindi din siya bumaba. Bumaba siya from 50%. Andito yung opening price niya. Okay? So, we are anticipating sa buy because we are in the bullish trend. Okay? Nasa bullish trend tayo dito. Papakita ko pala sa inyo guys yung aking demo account. Okay? So, kung makikita nyo yung demo account ko, may 100. Ayan. Pangalan ko yan. Ito, demo account. Ito yung real account ko. Ayan. Demo account. So, this time, papakita ko sa inyo, ito siya. Okay? Sa MT5. Okay. Ganito siya sa MT5. Tayo natin ito going for. So, ngayon guys, as you can see, ganito yung itsura niya sa MT5. Okay? So, let's start sa day. Okay? Kung ano yung entry natin doon, let's start. Okay? Ang entry natin doon is sell. But we start sa ating box.
This is the box for box for the previous kumbaga value area natin. Okay? Dito kasi walang lock to eh. Walang sinasabi na lock. Okay? So, i-try lang natin. So, ayun yung box natin. Okay? So, as you can see, yung opening price, nandyan lang yun sa taas. Yung candle sa taas, yun ang opening price. And then, I mean, yung closing price ng previous candle, yung green, at saka ito. Ito yung, kumbaga, trading session natin, yung white na yan. Okay? Nasa day tayo, so pwede tayo nang pumunta ng 4 hour. So, kung makikita mo sa 4 hours, nandun yung box, no? Nasa taas. So, kung magamit tayo ng Fibonacci tools, from here to here, okay? Nandito yung 50%. Lalagyan natin yan. Ayan yung 50% niya. Then, we will anticipate the TP. Kung makikita mo dito, lagyan natin. Dito sa area yung TP. Probable TP. Medyo mahirap lang dito guys sa ayan, gumagalaw kasi siya. So, di ba nabago siya? So, kung mag 50%, tumatawag na naman siya. Mamaya na guys, tumatawag na, wait lang. So, ayun guys, hindi tayo nakapag patuloy sa ating pag-charting kasi nandito naman kami sa salon. Ayan, titingnan daw niya kung bukas. Kasi nga Ramadan, late na nagbubukas yung mga yan, no? So, titingnan daw niya. Ayan guys, magpapasalon. Matagal na kasi hindi nakapagpasalon bagong panganak. So, okay. Nasa daw, bukas daw yung salon. So, maghihintay siguro ko, di ko alam. Hindi naman sinabi. Bukas. So, ngayon, maghihintay na lang siguro ko guys kasi sayang ng gasolina. Uwi na naman ako. Wala naman trabaho yung isa. So, ayun. Nakita nyo naman, meron tayong demo account sa FBS. So, we will try to plot. Kasi maraming features sa TradingView na wala sa MT5. So, we will practice na mag-entry gamit magkakopy tayo ng trade gamit sa TradingView. Kasi mas maganda mag-analyze sa TradingView. So, ngayon guys, magchika muna tayo bago ko umuwi. Or dito na lang muna siguro ko. Wala tayo mapaglagyan dito sa natin. Sa ating phone. Okay? So, paano ba? Dito na lang tayo ulit. Ganyan. Wala tayong ibang paglagyan eh. So, para-paraan lang. So, ayun guys. Di pa tayo nakaka half day. Okay, hindi pa half day. Meron na tayong loss na 2. So, ganun talaga. Hindi lahat ng araw we will have profiting trades. But ang importante, sinusunod natin yung rules. Kasi nga dapat mabacktest natin at least 70%. Sabihin na natin mag 10 trades a day tayo by per day para mabacktest natin yung ating strategy. Kasi kung 5 trades lang, mukhang mahirap tayo na may kinukuha lang tayong certain time. But for me okay naman din. Yung
Tokyo session, London session, tsaka New York session, pwede natin hanapan ng perfect time yung tatlo kung anong oras ang entry natin. Kasi nag-entry ako mostly is paggising ko. Depende sa oras ko. Minsan nagigising ako ng 4, minsan nagigising ako ng 5 or 6. Depende. So minsan pag may school na hindi Ramadan, 6:30 talaga gising ko kasi ang pasok nila is 8. So, ayun, pag maaga, nagpa-plot ako, nag-entry ako. So, we will have time sa pag-entry ng trade. Okay? We will, alam yun, unti-unti, nagsisimula pa lang tayo. So, hindi natin irarush. Okay? So, I think, yeah, maybe 10 trades a day to see what's the outcome or the result of our trade. And lagi kong sinasabi, wala naman mawawala kung lagi natin bibigyan ng sarili natin ng pagkakataong matuto. Okay? Kasi learning new skills ngayon is very necessary. Okay? Kung ayaw mo ng trabaho na 9 to 5, ito magandang side hustle kasi nga pagka once na naka-create ka na ng strategy or nag-aaral ka pa, you have the option to stay sa job mo as long na hindi ka pa nakaka-decide sa sarili mo na okay, I'm ready na to be a full-time trader, 'di ba? So, for me, ginagawa kong ladder yung work ko ngayon na kumbaga ma-establish in the future yung aking gusto o kung aking career bilang full-time trader. Kasi being full-time trader, magagawa mo lahat ng, kumbaga meron ka ng strategy na profitable siya. Sabihin natin na 5 out of 5 may 3 ka na wins sa isang araw. Okay? So, magagawa mo lahat ng gusto mo habang meron kang tinitreat na negosyo, yung forex trading. So for me, may mga tao na kumbaga may kanya-kanyang niche, kumbaga yung iba nasa digital marketing, okay? But for me, yung forex is hindi ko masasabing sustainable siya na magiging mo, kasi iba-iba tayo ng direction ng buhay, iba-iba tayo ng choice eh. So kung saan ka komportable, kung nakita mo sa sarili mo, sige, mukhang pwede ako dito, subukan mo. We never know, kasi ako I'm having hard time sa simula. Okay? There's easy money sa but it's very hard to make money consistently sa forex trading. Kasi personal development yung dito, minomold, hindi lang money. Kumbaga, money is a given na kasi nandiyan na yan eh. So, yung sarili mo lang yung i-align mo dun sa sistema. Okay? Kasi mahirap ang tawag dito, mahirap na ang mindset mo lang is to earn money, or ang mindset mo lang is to become a full-time trader. Okay? For me, it's just a caption of full-time trader. But aside from being full-time trader is meron akong gusto na gawin. Okay? It's just I am saying na becoming a full-time trader. Okay? Magiging full-time trader ako kasi anytime, anywhere pwede kong gawin. But aside from that, you will do your mga gusto sa buhay. Halimbawa, kung gusto mo mag-travel, okay, you have the budget, you need the budget. So sa forex trading, it can give you that na okay, you have to risk $10 per day, and then you have to earn $20 per day. So ganon. Kumbaga, kung meron kang target everyday, kung meron tayong target everyday sa pagtitrade, it just, we need to be
in the mindset na it's just another source of income, kumbaga. But if you treat it a business and you are stable to become a full-time trader, why not? So me, I'm seeing myself na 3 to 5 years after, ilang taon na ako nun, 50 na siguro ko. So I want those onwards, 50 onwards, na sa bahay na lang ako, 'di ba? Doing what I love, 'di ba? Hindi na ako nagtatrabaho. So yung time na meron pa ako is marami pang time. So pagdating doon sa time na yon, at least hindi ka na magtatrabaho, pagod na yung katawan mo eh. Sa forex trading, pagka once na marunong ka na, naka-establish ka na ng strategy mo, alam mong gumagana, alam mo kung paano na siya paggalawin, you have the energy sa imuhang mind, kay yung katawan mo lang yung mahina, 'di ba? You have time na sa imong sa body mo. Pasensya na guys kasi medyo nahalo na yung Bisaya ko. Meron ka ng time sa body mo, sa health mo, and at the same time, 'di ba? Magte-trade ka lang. And after that, wala na, 1 oras lang siguro, 2 oras, wala na. Hahayaan mo na siya mag-run. So that's the good thing na gusto kong kumbaga mangyari sa akin. Kasi for me, lifetime kasi siya. Matagal na yung forex trading, and hindi mo mawala yung forex trading guys, kasi currency yan currency exchange yan. Pag nawala yung currency exchange, bababalik tayo sa tinatawag na bartending, yung bang hindi pera yung ipapalit mo yung value. Halimbawa cellphone, tapos ang kapalit is cellphone din, so ganon. Hindi na yan magiging online, kasi online yung currency. So ikaw mismo sa sarili mo, alam mo kung anong gusto mo, but we are just lack of asking ourselves, or we are just lack of being aware sa nangyayari sa buhay natin, na masyado natin binibigyan ng pressure o binibigyan ng obligasyon yung sarili natin na hindi naman dapat. So dapat ikaw mismo, kung gusto mo makatulong, you have the mindset na unahin mo yung sarili mo. So, unahin natin yung sarili natin before tayo makatulong sa mga mahal natin sa buhay. Kasi at the end of the day, the blame is in you. Kasi nga, 'di ba? Sa family mo, sabihin naman sa'yo na, bakit sinabi ba namin tulungan mo kami? 'Di ba? So, depende rin sa mga pamilya kung paano ka pinalaki. But for me, I will advise and unahin mo yung sarili mo. Kasi from the day na inuna mo yung sarili mo, nagkakaroon ka ng growth. The same time, na-establish mo na kung ano yung gusto mo sa buhay, you have enough resources para makatulong, then go. But if you don't have enough resources sa sarili mo, na wala ka pang capability to help, kasi ikaw mismo sa sarili mo, yung kinikita mo sa trabaho mo is kulang pa sa'yo, wag muna. Okay? So, yun muna guys. Maghihintay ako dito, papasukin ko siya. Titingnan ko doon, sarado yung mga dito, so walang kainan, bawal pa. Mamaya pa siguro tong mga alauna or alas 2 magsisibukasan. I hope you guys have a lesson or value na nakuha sa video ko. Even alam ko sa sarili ko na magulo pa the way I talk, the way I explain everything, but in time it will be okay and smooth. Okay? Parang hindi lang ako after doon sa knowledge na nakukuha ko sa forex trading, but I'm after on developing myself sa mga, alam mo yun, actually ito yung pagbibideo, pagsasalita, hindi nakikita nyo naman, or you can observe na hindi straight pa masyado yung mga words na nako-construct ko, di ba? I know that, and eventually I know
I will be good at speaking, and eventually at the end of this journey, I will impact other people or another person who can learn from this journey along the way. So I will end this video na saying na you need to test and learn from the life that is given to you. There's no easy way, okay, but as long as you have faith on what you are doing, you will come into an end that you would be proud of yourself. So wag lang pabayaan yung sarili, wag lang pabayaan yung health, yun. And always ask guidance and wisdom sa creator natin, kasi what you ask in the universe will come to you. Okay, so I will end this video early now kasi sobrang taas na, baka mamaya na bored na kayong manood. So I will end this video in early time, so we can I will see you tomorrow, or I will see you later on my next video. God bless, and make your life, or make your journey in life become your legacy. Okay, God bless.